Trending Balita Ngayon. Trending Balita Ngayon. Ako si Mr. Suave. Yes, magandang morning. Babae. Once again mga kaibigan, welcome sa isa na namang episode ng ating programang Trending Ngayon, Weekend Edition. Araw ng Sabado. Hayop kong lumiskat. Ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Masabi. Of course, dito pa rin sa 95.1 Kiss FM. Problema Of course, mga kaibigan, ito ang inyong amigo, Mr. Suave Solozano. As always, lagi nasasabing have a pleasant day. God bless and more power to each and everyone. Mabuhay po tayong lahat. At syempre sa itong mga kaigsunan dahil sa Kabisayaan, may buntag ka ninyong tanan. Hinaot ka naman sa may pagpanikay-sikay karon sa iyo sa kabuntagon. Hay. At syempre sa ating mga kababayan, mga Bicolano, maray na aga sa Indo Nagabus, mga tugay. Saan ka mo maduman, mga padi, mga madi? At syempre sa ating mga kababayan, mga waray-waray. Maupayhan, buntaghan inyo hatanan. At syempre sa ating mga kababayan dito sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, sa mga Katagalugan, dyan sa area ng Batangas, sa Bulacan, magandang morning, magandang umaga. Kaya't wag ka At sa ating mga kababayan naman sa ibayong lupain, sa ibang bansa, tulad ng Germany, Guten Morgen, arigato gozaimasu sa hapon, anyong hasiyo. Siyempre oo. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat nating mga kababayan all over the world. Trending Balita Ngayon. Ako si Mr. Suave. At siyempre mga frenny, Habang siyempre hindi natin patatagalin oras natin na 5 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga. Trending Balita Ngayon. At tayo naman ay dadako na sa ulo ng ating mga preskong mga balita. Trending Headline. Trending Headline. Siyam na Pinoy seafarers na pinalaya ng Houthi rebels nakauwi na sa bansa. Trending Headline. ICI nilinis si Senator Cheese Escudero at iba pa sa flood control sa flood control mess dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya. Trending Headline. At na native na baboy ipinamahagi sa mga miyembro ng Tayabas Federation of Rural Improvement Club sa Tayabas City. Trending Headline. At tradisyon ng Tagayan at pagkilala sa lambanog ng Quezon sinusulong sa Geographical Indication Certification. Trending Headline. At para naman sa ating ulat panahon ngayong araw ng Sabado, Desyembre 6, 2025, abangan maya-maya lamang. Trending Headline. Trending Balita Ngayon. Trending Balita Ngayon. At sa detalye ng ating mga preskong mga balita. Trending Balita Ngayon. Nakauwi na sa Pilipinas ang siyam na Pilipino marino matapos na palayain ng Houthi rebels ng Yemen. Ganap na alas 9:30 nitong gabi ng Huwebes, Disyembre 4 nang lumapag ang eroplanong sinakyan
nila sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 at sinamahan sila ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang mga dumating na marino. Ang nasabing pagpapalaya ay dahil sa walang tigil na pagkikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa gobyerno ng Oman para ang mga ito ay mapalaya. Magugunitang noong Hulyo nang nilusob ng Houthi rebels ang MV Eternity sa Red Sea bago nila ito pinalubog. Tiniyak naman ni Kakdak na makakatanggap ng tulong ang mga dumating na seafarers. Trending balita ngayon. Trending balita ngayon. At sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga preskong mga balita. Trending balita ngayon. Nilinis naman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Senator Francis Chis Escudero maging dating Senadora Grace Poe at dating Senadora Nancy Binay matapos nitong matukoy na walang sapat na ebidensya upang magrekomenda ng kaso laban sa kanila kaugnay ng kontrobersya sa flood control projects. Trending balita ngayon. Pinangunahan ni retired Supreme Court Justice Andres Reyes ng komisyon na nagsabing ang kanilang rekomendasyon ay nakabatay sa face-to-face interviews testimonies ng senador at kongresista, whistleblowers, contractors at iba pang opisyal ng gobyerno pati na mga affidavit at na dokumentong nakalap ng naturang panel. Hindi nakita ng ICI anumang direktang ebidensya na magdudugtong kina Escudero, Poe at Binay na umano'y sa naturang anomalya. Taliwa sa aligasyon ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo nang humarap ito sa Senate Blue Ribbon Committee at nabigong magbigay ang dating opisyal ng anumang material o direktang patunay upang suportahan ang kanyang mga paratang dahilan upang hindi isama ng ICI ang tatlo sa inirekomendang sampahan ng kaso. Binigyan din ni Reyes na kinakailangan ng komisyon ng mga testigong makapagpatunay ng tuwirang pagkakasangkot kabilang ang posibleng pagtanggap ng komisyon sa kickback kabilang sa mga personalidad na inirekomenda ng ICI na masampahan ng kasong plunder at bribery at korupsyon o public officials ay sina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., dating Party List Representative Saldico, dating Public Works Secretary Manuel Bunuan, dating Undersecretaries Maria Catalina Cabral at Roberto Bernardo at Commission on Audit Commissioner Mario Lipana. Samantala sinabi naman ni Escudero na malinaw na nakabatay sa ebidensya ang naging rekomendasyon ng ICI. In my close to 3 decades in public service, there has never been any allegation of wrongdoing against me. We will continue to serve with integrity and accountability, ayon yan ng senador. Trending balita. Sa hiwalay naman na pahayag, sinabi naman ni Poe na patunay lamang ang desisyon ng ICI na walang basihan ang anumang paratang laban sa kanya. At ayon kay Binay, na ngayon alkalde ng Makati City, bahagi lamang umano ng tangkang paglihis ng atensyon ang mga aligasyong ibinabato sa kanya mula sa tunay na sangkot sa kontrobersya. Trending balita ngayon.
Trending balita ngayon. Trending balita ngayon. At sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga preskong mga balita, ipinamahagi ng pamalampan na lalawigan ng Quezon sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian o OPV ang mga native na baboy sa mga kasapi ng Tayabas Federation of Rural Improvement Club o TFRIC sa Tayabas City nitong Nobyembre 28. Layunin na ito ng programa ng suportahan ng mga lokal na mag-aalaga ng palakasin ang produksyon ng katutubong lahi ng baboy sa lalawigan. Pinagunahan ang naturang aktibidad ni Ginong Dieter Mugan, Livestock Inspector mula sa Livestock and Poultry Development Division kasama si Binibining Mona Lisa Gargasin. Nagsilbi din namang katuwang ng OPV ang Office of the City Agriculturist ng Tayabas City na pinamunuan ni Mr. Romel Abuyan. Trending balita ngayon. At para pa rin sa ating pagpapatuloy ng ating mga preskong mga balita. Trending balita ngayon. Kilala ang Tagayan bilang isang natatanging ritual ng mga Kisunyan sa pagtanggap ng mga pangunahin at turista. Isang tradisyong nakaugat sa kultura ng lalawigan at gumagamit ng isa sa pinakatanyag nitong produkto mula sa niyog, ang lambanog. Bahagi na ng pagkakakilanlan ng mga taga-Quezon ang nasabing kaugaliang ito na patuloy na pinagmamalaki bilang simbolo ng kasaysayan at pamana ng lalawigan. Trending balita ngayon. Sa layunang higit na kilalanin ang lambanog bilang isang dekalidad at distilled coconut spirit drink na tunay na nagmula sa Quezon ay nakapanayam ni Provincial Agriculturist Lisa Mariano ang mga kinatawan mula sa proyektong Promoting Geographical Indications o GI in the Philippines. Kasunod dito ay nakatakda ring isagawa ang isang stakeholders consultative meeting na layuning talakayin ang bawat kinakailangang proseso at dokumentasyon para sa pagsulong ng Quezon Lambanog tungo sa formal na GI certification. Trending balita ngayon. Trending balita ngayon. At tayo naman dadako sa ating ulat panahon ngayong araw. Sa lalawigan ng Quezon, ngayong araw inaasahan ang ulap at posibilidad na pag-ulan tanghali. May mga rain showers mula sa tanghali hanggang hapon kasabay ng mabagal na paggalaw o paglapit ng bagyong Wilma. Dahil dito ay maaaring magkaroon ng localized na baha o pagdilig ng lupa sa ilang bahagi ng lalawigan, lalo na sa mababang lugar o baybay dagat. Pinapayuhan naman ang publiko na maging alerto, i-monitor ang ulat ng panahon at magsagawa ng angkop na paghanda sakaling lumakas o maglandfall ang naturang bagyo. Baka kasi lumiko pamunta ng Quezon o Manila. Tawid dito sa Visayas si Wilma. Trending balita ngayon. Ako si Mr. Suave. At yan mga kaibigan, ang ating mga preskong mga balita na kalap at kinalap mula sa silid balitaan Bakit? ng programang Trending balita ngayon. Trending balita ngayon. Ako si Mr. Suave. at syempre mga kaibigan, Grabe. ang inyong tagapagbalita ngayong araw, Mr. Suave Solosano. Dito pa rin sa 95.1 Kiss FM. Ako si Mr. Suave. Tayo magbabalik makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Hayop kong dumiskarte. Wala silang masabi. Trending balita ngayon.
Destiny Radio, giving you the hottest news and information, playing all the best music just for you, serving you the quality talks and fun. Tune in to your destiny because you deserve quality. This is 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. We are first. We are Destiny. Your favorite music on your favorite radio. 96.7 Destiny FM. Trending balita ngayon. Trending balita ngayon. At tayo nagbabalik mga kaibigan. Oo, kita nyo naman Gusto ko lang talakayin mga kaibigan na yung kanina, yung binabalita natin with regards doon sa yung yung kina Senator Chis Escudero mga kaibigan at iba pa ay talaga namang matindi mga kaibigan. Talagang sabi nga ay nililihis. Nililihis nila kung sino talaga ang tunay na salarin. Biruin mo. Nung una nga si Gutisa pa yung hinanapan ng kaso. Oo, samantala yung mga buaya, sabi nung sa mga netizens, samantala yung mga buaya ay nandyan pa. Kaya nga ayon dito mga kaibigan sa ating ulat kanina ay sabi nga ni Senator Chis Escudero at yung kanyang mga ibang mga nakasama ay sa 3 dekada na niyang panunungkulan ay hindi ni minsan niya nagawa yung mga ganong akusasyon sa kanya. Kaya talaga namang, alam mo, idol ko ito si Senator Chis Escudero Nung ito'y lalo na nung time na medyo kabataan pa nito. Minsan ay nako-cover namin ito dyan sa may area ng Batangas ata. Ayan. At ang kanyang mga programa noon na mga napakaganda ay talagang siyempre ating na ibabalita at ibabahagi. Kaya kilala natin itong mamang ito mga kaibigan. Talagang hindi lang busilak ang puso nito, yung kanyang heart. Oo, ay talagang magaling itong mamang ito. At alam nyo, sabi nga ni Senator Marcolita ay ito ay damay laang. Ang pinaka-target talaga doon ay si Marcolita para maalis sa Blue Ribbon Committee. Grabe, parang ano ba yun? Cover up? Alam nyo, sabi nga dito ay sabi nga ni Senator Chis Escudero na actually sa 3 dekada, saan na ba yun? Nahanap natin kasi nandito yun mga kaibigan. Kanina nabasa natin ayan. Sabi nga dito in my close to 3 decades in public service, there has never been any allegation of wrongdoing against me. Okay? So we will continue to serve with integrity and accountability. Ayon yan ni Senator Chis Escudero. Oo, at walang, alam mo, siyempre, nakita niyo ba yung doon sa Senate Blue Ribbon? Parang si Alcantara hindi mapakali yung kanyang folder. Bigla siyang sinangatan ng folder. Yun daw yung kanyang testimony. Kung kulong ka lang din naman, magsabi ka na lang ng totoo. Huwag na yung kung ano yung gusto nilang palabasin. Oo, wala ka rin namang lusot dyan Makukulong at makukulong ka pa rin naman. Kahit pa nagsuli ka ng milyon-milyong pera,
makakulong ka pa rin. Kaya kung ako sa iyo, ay huwag mga inosente, huwag niyo nang idamay. Ha? Oo, at ito sabi din ni Senator Grace po, mga kaibigan, na patunay lamang ang desisyon ng ICI na walang basihan ang anumang paratang laban sa kanya at siyempre sa kanyang mga kasama, sina Senator Chis Escudero at Senator Binay, na kayo ay mayor na Makati. Biruin nyo mga kaibigan sabi naman ni Bong Revilla, I am an easy target. Kasi nga hindi easy target kasi ngayon, wala siyang kapangyarihan hindi siya senador pero sabi niya handa naman siyang lumaban. Ito naman sabi naman ni City Mayor ng Makati, na dating senador Nancy Binay, ay bahagi lamang umano ang tangkang paglihis ng atensyon ang mga aligasyong ibinabato sa kanila mula sa tunay na sangkot sa kontrobersya. Matindi mga kaibigan. Kaya kung ako sa inyo, dapat pagdating sa 2028 yung mga talagang akala natin ay tunay na maglingkod sa bayan, ay alisin na natin yan. Mr. Suave. Grabe. Wala silang masabi, kaya't huwag ka nang malungkot. Problema iba kung sa